Good day, ma'am and classmates. So today I'm going to report the report number 3, which is the harvesting methods applied in cashew. In harvesting, fruits could be harvested about 2 months after fertilization of flowers. The ripened fruits usually fall, and the fallen fruits can be collected manually. So itong fruits, yung cashew apple, yun yung nuts, is pwede na natin siyang harvestin after 2 months ng fertilization of flowers. And then yung mga nahinog na ng mga fruits, yung cashew is kinokollect siya manually, which is yung mga nahuhulog, kasi once na nahulog na siya, ibig sabihin mature na talaga siya or ready na siya i-harvest. The nuts can be separated from the apple. Harvesting is done by hand in all cashew producing countries. So yung yung nuts na yun sineseparate siya sa apple. Yun yung kulay yellow, yung cashew apple. Kasi yung pinaka ginagamit talaga bakit need natin ng cashew or meron mga nagpo-produce ng cashew is true nuts niya. Hindi talaga yung sa sa apple niya. Which is yung apple naman, ginagamit naman siya pwedeng gamitin juice, pero minsan kasi may mga siya, nakaka-irritate. So yung pinaka kinukuha lang dun is yung nuts. And then yung pagko-collect nito is by hand. Ayun. And mechanical harvesting has never been practiced since all nuts in a plant or in an inflorescence do not mature together. Mechanical harvesting is not possible. So sa mechanical harvesting, bakit nga ba hindi siya possible na gamitin? Kasi nga 'di ba yung cashew is tree. So yung nangyayari doon, maraming mga bunga sa isang tree ng cashew. So hindi lahat noon sabay-sabay yung hinog niya. Merong mga mature, merong mga unripe, mga ganun. So pag gumamit ng mechanical harvesting, may chance na pati yung mga immature fruits ng cashew is madamay. So if possible, by hand talaga yung sinasuggest sa pag-harvest ng cashew. Manual harvesting provides employment to a large sector in the area during the cashew harvesting period. Though the general practice is to allow the fruit to fall naturally on to the ground after ripening, sometimes the fruits are detached from the peduncle either manually or mechanically. So yung pinaka harvesting practice talaga ng cashew is hayaan mo siyang mahulog sa lupa, kasi doon talaga may ensure mo na yung cashew na yun is hinog na talaga siya or mature na siya, ready na talaga kasi nahulog na siya. Pero meron pa ring mga nagpo-produce ng cashew na ginagawa is kukunin pa rin nila through hands or mechanically. So ganun. Kaya doon nagkakaroon sila ng mga laborer na nakukuha nung or mag-harvest nung cashew. This may provoke the fall of flowers, small and unripe fruits. During the harvesting period, it is important to keep the ground below the canopy dry, clean, and free of weeds. So, pag alam mo na mag-harvest or harvesting period na talaga ng cashew, nakikita mo na marami ng mga nahinog na cashew. So, it is very necessary na yung babagsakan nun, yung lupa ng kung saan yung nandun yung cashew is malinis. Linisin mo, dapat tuyo siya, malinis, tsaka walang mga damo. Kasi alam mo, doon na yung babagsak yung cashew. So, dapat malinis siya and dry. This makes collection easy and keeps away pests and diseases, which may lead to post-harvest diseases of the fruit. So, bakit nga ba yung gagawin na kailangan na malinis, tuyo, and then walang mga weeds? Kasi para yung pagko-collect mo ng cashew apple and then ng nuts is wala siyang pest and diseases. And then pagdating sa post-harvest is hindi na talaga madami yung mare-reject or hindi masisira or yung yield ng cashew is hindi bumaba. And then sa harvesting naman, at the harvesting, get the harvest after maturing the cashew apple. And then
collect with 1 day. Avoid germination of kernel, avoid pest attack. So, sa harvesting is mahalaga na talaga. Kunin mo na siya din sa araw na yun. Kasi pag hayaan mo pa yung cashew na sa lupa, makikita mo dun or lagpas siya ng isang araw is may chance na magkaroon na siya ng mga pests and diseases. So, hindi na siya maganda. So, dapat within a day is makuha mo na siya. So, ano nga ba yung mga dapat mong iwasan? Unang-una, yung dapat natin iwasan is yung kernel or yung sa nuts is yung germination or may patubo na doon na another na magiging cashew tree na siya. So makikita natin may mag-sprout doon. So yun yung dapat nating iwasan. And then yung may tawag doon, alam mo may pest na. So yun yung dapat mong iwasan sa pagko-collect ng cashew nuts or cashew apple. And then the nuts are collected from the ground after falling from the trees. Apples are removed along with the foreign matter. So once yung nuts is saan mo siya dapat ikukunin dun sa after na malaglag ng cashew apple dun sa trees is kukunin mo na agad yung nuts, and then i-remove mo dun yung apple, and then kasama ng mga dumi. Yun yung mga dapat mong kunin dun. And then sa harvesting technique naman, meron tayong tinatawag na pick up. So, makikita natin dyan sa picture is yung mga tao is, ayan. Dahil mababa lang naman yung cashew, hindi talaga siya yung puno na, tawag dito, sobrang taas. So, meron na makikita nyo dyan na pick up. So, nakatayo lang sila. Tapos, alam yung mga namimitas lang. Ganun lang yun yung harvesting technique. Yung pangalawa naman is, mali. Yung sa pick up pala, makikita natin, pinupulot lang nila, dinadampot lang nila. Namali ako ng tingin. Pupulutin lang nila yung mga nalaglag na cashew. 'Di ba sabi ko nga kanina, yung mga cashew is commonly na-harvest siya pag may mga nalaglag na. So ganun yung pick up. Yun yung mga cashew apple na nalaglag na, yun yung kukunin. And then sa plucking naman, yun pala yun. Yung plucking is nasa puno talaga. So kukunin mo yun, i-harvest mo siya sa cashew tree. And then the nuts are ayun. So yun lang po. Yun lang yung way ng pag-harvest ng cashews. Thank you.